May isang bahagi ng aming bayan na iniiwasan ng lahat tuwing madaling araw. Hindi dahil sa magnanakaw. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa hamog. Hindi ordinaryong hamog, ito'y makapal, maputi, at tila may sariling isip. Kapag bumaba ito, nawawala ang mga tunog. Nawawala ang direksyon. At minsan, may hindi na bumabalik. Magandang gabi sa iyo, Anino, at sa iyong mga tagapakinig. Ito ang aking karanasan na hindi ko malilimutan. Ako si Marco. Isang delivery rider. Sanay akong bumiyahe kahit 10 oras ng gabi. Hanggang sa isang madaling araw, tinanggap ko ang delivery na hindi ko na sana kinuha, 2:30. Isang parcel papunta sa Sitio San Roque, isang lugar na kilala sa iisang babala. Huwag kang tatawid kapag may hamog. Ngunit kailangan ko ng pera. Habang papalapit ako sa sitio, unti-unting bumaba ang hamog. Sa una, parang ulap lang na gumagapang sa kalsada. Hanggang sa tuluyan nitong nilamon ang paligid. Hindi ko na makita ang dulo ng ilaw ng motorsiklo ko. Huminto ako, tahimik, walang kuliglig. Walang hangin. Parang huminto ang mundo. Doon ko napansin may mga yapak sa kalsada, basa, tila kakadaan lang. Ngunit wala akong kasabay. Ako lang ang nandoon, hello. Sigaw ko, walang sumagot. Bigla may nakita akong hugis ng bahay sa loob ng hamog. Maliwanag ang bintana. Parang may naghihintay. Naalala ko ang parcel. Doon siguro ang address. Lumapit ako. Sa bawat hakbang, bumibigat ang pakiramdam ko, parang may humihila sa paa ko paatras. Nang makarating ako sa pintuan, kusa itong bumukas. Sa loob may isang matandang babae. Nakatalikod. Tahimik. Delivery po, sabi ko, dahan-dahan siyang humarap. Nanlamig ang katawan ko, wala siyang mukha, blangkong balat lang, walang mata, walang ilong, walang bibig. Ngunit nang magsalita siya, malinaw ang boses. Matagal na kitang hinihintay. Umatras ako. Tawid ka na, sabi niya. Nandito ka na. Doon ko napansin sa sahig may mga bakas ng paa. Hindi papasok. Palabas. Parang may mga taong umalis. Pero hindi nakarating. Tumakbo ako palabas, ngunit paglabas ko, wala na ang kalsada, hamog lang. Walang langit. Walang lupa. Parang nasa pagitan ako ng mundo. May mga aninong gumagalaw sa loob ng hamog. Mga hugis tao. Mabagal. Palapit, hindi ka dapat huminto, sabay-sabay nilang bulong. Nakita ko ang isang lalaki, basang-basa, parang galing sa ulan. Nakatingin siya sa akin, kailangan mong bumalik, sabi niya. Bago ka tuluyang tumawid. Tumawid saan? Sigaw ko, sa kabila, sagot niya. Kung saan kami naiwan. Tinuro niya ang likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang sarili kong katawan, nakaupo sa motorsiklo, hindi gumagalaw, tila natutulog. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi pa tapos, bulong ng mga anino. Isang hakbang na lang. Pinikit ko ang mata ko at tumakbo, hindi ko alam kung saan, basta palayo. Ramdam ko ang mga kamay na humahawak sa akin, ang mga boses na humihila, hanggang biglang may bumusina. Pagmulat ko ng mata, nasa kalsada na ako. Umaga na. Manipis na lang ang hamog. Nasa tabi ko ang motorsiklo. Nasa upuan ng parcel, basa, pero buo. Akala ko tapos na, hanggang sa makita ko ang address sa parcel, Sitio San Roque. 0, walang ganoong bahay. Simula noon, tuwing may hamog sa madaling araw, may nakikita akong mga anino sa gilid ng kalsada. Nakatingin. Naghihintay, at minsan, kapag napapahinto ako, may boses na bumubulong mula sa puti at malamig na dilim. Sa kabila. Mas malinaw ang daan. At alam kong kung sakaling sumunod ako, hindi na ako babalik mula sa kabila ng hamog.